Lumang tipan po sa Proverbs chapter 3 verse 5 po tayo. Lumang tipan. Okay. Pakibasa Sister Agnes sa Proverbs chapter 3 verse 5. Tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Ang ating paksa po ay buong puso na pagtitiwala sa Diyos. Buong puso na pagtitiwala sa Diyos. Okay? Ang hinihingi po ni Lord sa atin, yung buong pagtitiwala po natin. No? Pag sabi pong buo, ay ibig sabihin, walang kulang, hindi konti, okay? At walang reserba. Hindi ibig sabihin po, 100%. Na dapat po tayo magtiwala sa ating Panginoon. So dito sa talatang ito ay nagtuturo na magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon, hindi lamang sa bahagi ng ating buhay, kundi buong puso, walang pagdududa, walang pag-alinlangan, at walang reserba. Okay? So ganun dapat ang ating pagtiwala po sa Diyos. Okay? So, pag sinabi po, trust in the Lord with all thine heart, ibig sabihin po, ilagay natin ang buong pagtitiwala sa Diyos 100%. No? Sa kanyang kapangyarihan, karunungan, at kabutihan. So, sa atin po paglilingkod, sa ating experience po sa buhay na ito, ay atin po bang naranasan yung kapangyarihan po ng Diyos? Amen. Amen. Paano natin nasabi na atin na-experience yung ang kapangyarihan ng ating Diyos? Paano natin nasabi po na ito kapangyarihan ng Diyos ito? Sister Agnes, paano natin nasabi? Sa lahat ng ginagawa natin, siya ang patuloy nating magiging gabay. Amen. So nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos doon. Nanay, meron pong sasabihin si Nanay. Yung pagising natin sa umaga, tayo humihinga. Amen. Gising. Gising. Gising pa tayo, malakas tayo. Dinagdagan ni Lord ang buhay natin. So, that is the power of God. Sister Malo, ano naman ang experience niyo po? Meron akong hiniling pastor na hindi ko akalain na mangyayari. Mangyayari. So that Nangyari is, naman. amen po. That is the power of God. No? Kasi akala na natin minsan ay para bagang walang nangyari. O para bagang hindi tayo tinutugon ni Lord. Para bagang walang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi ho eh. No? Sa buhay natin, nakita natin ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Of course, yung karunungan po niya na binigay po sa atin, di po ba? Kaya ang karunungan ito na binigay ni Lord sa atin, yung atin pong mga diskarte sa buhay. Karunungan po yan ni Lord eh. Tinuturo po yan ni Lord sa atin kung paano tayo mabuhay, kung paano tayo magkaroon. So tinuturo po yan lahat po ng ating Panginoon. At of course, yung kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin. Mabuti ba si Lord sa atin? Amen. Yes. Napakabuti po no, ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kahit hindi natin minsan naunawaan ang nangyayari sa buhay natin. No? Minsan, akala natin ay nangyayari sa buhay natin para bagang hindi dapat mangyari. No? Minsan ay sinasabi natin sa sarili natin, bakit nangyari pa ito? Pero, tandaan po natin, ang mga bagay na minsan ayaw natin nangyari, tandaan po natin, lagi natin isipin na ito po ay may dakilang layunin ang Diyos. Tama? Merong dakilang layunin ang Diyos sa buhay po natin. Naniniwala tayo na ang Diyos ay may mabuting layunin sa lahat ng bagay. No? Siya po yun. Siya ang may akda, siya ang may gusto, at ayon po yun sa kanyang dakilang layunin
sa buhay po natin. Okay? Pero tingnan mo naman minsan, pagka nangyayari yan, hindi maganda sa atin, bandang dulo, maganda pala yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Naranasan nyo ba yon? Na minsan, sa una, kalagitnaan, akala natin parang nawala na tayo ng pag-asa sa Lord. Pero pagdating sa dulo, blessing pala, pagkapala pala, at kaya pala inalaw niya yon kasi meron siyang dakilang layunin sa bawat isa po sa atin. Okay? So, dito po sa Psalms chapter 37 verse 3, no? Atin pong susugan ito, yung ating pag-aaral tungkol sa ating pagtitiwala ng buong puso sa ating Panginoon. Ano po uli ang sabi po ni David sa Psalms chapter 37 verse 3? Pakibasa, Sister Agnes. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Amen. No? Malinaw po yun, mga kapatid. Tumiwala ka sa Panginoon. Pag sinabi po bang tumiwala ka sa Panginoon, utos po ba yun? Utos po yun, di ba? Tumiwala ka, sabi po. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Kaya si Lord, tinuturuan tayo na tayo, ang gusto niya, gumawa tayo ng mabuti, hindi ho masama. No? Wala ho siyang tinuturo na tayo gumawa ng masama, kundi ang tinuturo lagi ni Lord, gumawa tayo ng mabuti. Okay? Kaya sabi pa po dito, tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain ng kanyang pagkatapat. So dito, ay sinasabi po ito ni Lord during that time sa mga Israelita na sila po'y manahan sa lupain. Saang lupain? Sa lupain pangako po ni Lord. Ito po yung tinatawag na promised land. No? Bakit? Ano pong meron sa promised land na pinangako ng Diyos sa mga Israelita during that time? Yung promised land kasi, napakaraming pagkain. No? Punong-puno ng gatas at pulot, pukyutan. No? Halos nandoon, mga barley na yan, mga pagkain ng tao, nandun po yan. Kaya nga, pinangako po ng Diyos yan. Kaya sabi po ni Lord, tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. So dito naman, sa ating kalagayan, sa paglilingkod sa Lord, pag sinabing tumahan ka sa lupain, ibig sabihin, mananahan tayo sa kalooban po ng Diyos. Tama? Sa buhay po natin ngayon. Tumahan tayo sa kalooban ng Diyos. Manahan tayo sa mga utos ng ating Panginoon. At ang sabi ko dito, at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Ang kinakain po natin, tandaan po natin, hindi lamang sa pisikal, maging sa espiritual. No? Salita ng Diyos, ang siyang kinakain po natin upang tayo po ay lumakas, sumigla, yung ating pananampalataya, ang ating buhay espiritual sa harapan po ng Diyos. Of course, pinoprovide din po ni Lord ang kinakain po nating araw-araw. Siya po ang nag-provide, siya ang nagbigay sa atin, siya ang patuloy po na dinadaluyan ng mga pagkapala sa buhay po natin. Kaya po, sabi po ni Pablo, we trust in the living God. Magtiwala tayo sa buhay na Diyos. Basahin po natin 1 Timothy chapter 4 verse 10. Babasahin po Mr. Malo yung 1 Timothy chapter 4 verse 10 po. Sapagkat dahil dito, tayo ay kapwa nagpapagal at nagtitiis ng kahihiyan. Dahil tayo ay nagtitiwala sa buhay na Diyos. Amen. Na siya ay ang tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na yung mga sumasampalataya. Amen. So malinaw po yun, mga kapatid. No? Nasabi dito, for therefore we both labor and suffer reproach. No? Because we trust in the living God. No? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagal kami at
nagsisipag-sikap. So, para tayo ay mabuhay sa mundong ito, para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod po sa Lord, kailangan natin na magpagal sa buhay po natin. Kailan tayo magsikap, no? Sa buhay po natin, mga kapatid. Sapagkat, sabi po dito, because we trust in the living God. Sapagkat kami ay tumiwala o naniniwala sa buhay na Diyos who is the Savior of all men. No? Tinutukoy dito na all men, ito po yung mga hinirang. Ito po yung mga people of God. No? Tayo po yon, yung all men na sinasabi ko dito. Okay? Sabi ko po dito, especially to those that believe, no? Tayo, mga mananampalataya sa Panginoon. So, nakita ko natin yung sinasabi na naman muli ng ating Panginoon sa magitan po ni Pablo na dapat tayo magtiwala sa buhay na Diyos. Yung Diyos pa po natin buhay. Buhay po siya, no? Hindi po siya patay, hindi po siya missing, hindi po siya nawawala, kundi siya po ay tunay, totoo, at buhay na Diyos. Kaya ho, importante po mga batid na tayo po ay magtiwala sa ating Diyos na buhay. Okay? So, lean not unto thine own understanding. Lean not unto thine own understanding. No? Huwag tayong umasa. Ibig sabihin, no? Huwag tayong umasa lamang sa sarili nating kaunawaan. Ibig sabihin po, o pananaw sa buhay. Limitado ang ating pag-iisip. Ang ating pangunawa. No? Limitado po 'yon. Kaya kung tayo lang ang masusunod, maaari tayo magkamali sa ating mga plano o desisyon sa buhay. Kaya dapat si Lord kasama natin sa plano natin. Amen? Dapat si Lord kasama po sa mga desisyon po natin, sa buhay po natin. No, lagi dapat kasama ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga desisyon. Upang sa ganon, yung ating mga plano at desisyon, mga ginagawa sa buhay, ay magiging matagumpay. No? Kasi kasama po si Lord eh. No? At sabi pa nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ay kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kanino siya sumasama? Doon sa mga mananampalataya. Doon sa kanya mga anak. Kaya dito, sabi pa po dito, sa halip sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at magpasakop sa kanyang karunungan, kaalaman, katalinuhan, at kapangyarihan. So, importante po yung ating pagkapasakop sa Lord. Kasi kung tayo nagpapasakop sa Lord, nagpapasakop din po tayo sa lingkod ng Diyos. Tama? Kasama po yan eh. Kasi hindi po pwede na sasabihin ng isang mananampalataya, ako naman nagpasakop sa Diyos, pero pagka pinalalahanan ng lingkod ng Diyos, ayaw naman magpasakop. Kaya mahalaga yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang ating pong pagpapasakop po sa Kanya, yung tinatawag po na submission. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi ang submission po ay tanda po yan ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya ka nagpapasakop kasi nandoon ang iyong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Si Lord po, punong-puno yan ng karunungan. Tama? Si Lord, punong-puno ng kaalaman. Si Lord, punong-puno ng katalinuhan. Si Lord, punong-puno ng kapangyarihan. Nandyan sa Kanya lahat. Kaya,
walang dahilan para hindi ho tayo magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya basahin po natin ang Psalms 147. Okay? Sa wikang Tagalog sa Agnes, verse 5. Psalms chapter 147, verse 5. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Amen. No, malinaw po yan. No? Great is our Lord and of great power. No? Dakila ang ating Panginoon. Makapangyarihan ang ating Panginoon. At dakila ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. His understanding is infinite. Walang hanggan po yung kanyang unawa. Kaya kailangan tayo ay magkaroon po ng tinatawag na pagkapasakop, no, sa ating Panginoon. Hindi natin kaya yung sarili natin na kakayanan. Walang tagumpay po diyan pagka sarili mo lamang ang iyong nasusunod o nasunod lamang po ang iyong sarili, hindi ang Diyos, sapagkat mahalaga yung ating pagkapasako po sa ating Panginoon, sapagkat siya po ay makapangyarihan sa makapangyarihan. At ang kanyang unawa ay walang hanggan. So, ibig sabihin po, hindi natatapos ang kanyang tinatawag po na understanding. Ang kanyang kaunawaan, ang kanyang unawa sa buhay po natin. Ang kanyang unawa na dapat po din po natin ay patuloy po na makamtan, no, sa ating paglilingkod pong ito. Kaya napaka-importante po yan, mga kapatid. Let us understand that the will of the Lord is. No? Dapat ay maunawaan natin kung ano man ang kalooban ng Panginoon sa atin. Basahin po natin Ephesians 5:17. Okay? Ephesians chapter 5 verse 17. Basahin po ni Nanay Ephesians chapter 5 verse 17 po. Opo. Ephesians. Kaya nga huwag kayong maging mga di marurunong. Kung di unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Do? Wherefore be not unwise, but understanding that the will of the Lord is. So, wag daw tayo maging mangmang. Ibig sabihin, ay dapat unawain po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang tanong, saan po ba natin masumpungan ang kalooban po ng Diyos? Saan natin makita ang kalooban ng Diyos? Sa banal na kasulatan. Dito po yun, mga kalooban na po yan ng ating Diyos. Okay? So, ano pa po? Proverbs chapter 3 verse 5. Pakibasa sa Agnes. Yun yung kanina. Ay, hindi niya kanina. Yung binasa natin. Okay, pakibasa po ulit. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang Proverbs chapter 3 verse 5 ay ganap na pagtitiwala sa Diyos kaysa sa sarili. No? Hindi ko sinasabi na huwag na tayong tumiwala sa ating sarili, kundi ibig sabihin po, dapat mas sigit tayo magtiwala sa ating Panginoon ng ating buong puso sa bawat desisyon at sitwasyon sa buhay.
dapat nating piliing sumunod at umasa sa Kanya. Dahil siya ang tunay na nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Siya po nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. So, ang gagawin lamang natin ay magtiwala sa Kanya ng ating buong puso. Kaya, sa mga nangyari ngayon, dapat huwag tayong magulumihanan, huwag tayong magpanik, no? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon, magpakalakas tayo sa biyaya na kay Kristo Jesus. Malakas tayo, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya po, malinaw na lagi nating isipin na sa puso natin lagi na tayo po dapat ay magtiwala ng ating buong puso 100% sa ating Panginoon. Marami hong pangako ang Diyos na dapat nating paniwalaan. Tama? Marami siyang mga sinasabi sa kanyang mga salita na dapat po nating paniwalaan sa ating pong paglilingkod na ito. Masigit dapat nating paniwalaan ang Biblia kaysa mga sinasabi po ng tao. Kasi ito po yung katotohanan na po. Ito po yung sinabi po ng ating Panginoon na dapat po nating panghawakan, na dapat po nating paniwalaan sa ating paglilingkod sa Kanya. Okay? So, yun lamang po. Ang ating pagtiwala sa Diyos dapat buo, dapat pagtiwala ng malaking pagtiwala, 100% na pagtiwala sa ating pong Panginoon. Purihin